Bilang panimula po, it is pretty obvious na kung saan tayo po ngayon ay namumuhay sa panahon kung saan halos lahat ng tao ay feeling worried, or we can say yung generation natin is anxious generation. Whether ano pa yung age mo, whether bata ka, millennials ka man, or nasa senior level ka na, walang makakaligtas pag sinabing yung pag-aalala, pagiging balisa. And lalo sa panahon natin ngayon where people worry about inflation, pagtaas ng bilihin, sakit, gera na nangyayari sa paligid natin ngayon. Naalala ko nung bago dating si Brother Jojo, kinamusta ko. Sabi niya yung fireworks, yung ano daw, yung mga missiles doon, parang fireworks. So isipin niyo na lang yung stress na nandun ka. Dumadagundong yung mga bomba or yung mga missiles. And ano pa yung mga balisaan natin, no? Bilang magulang, yung mga tuition fees ng ating mga anak, yung mga unfinished bills, balisa tayo sa future, balisa tayo sa kung saan, pati sa mga anong kakainin natin bukas, sa mga susunod na araw. At isa sa mga pinakamalalang na experience natin, I believe, is yung nakaranas tayo ng lockdown noong pandemic. Wala naman na akong i-details pa about that. Pero nung mga time na yun, yung social media is hindi pumapalya upang i-update tayo about sa mga nakakapangambang mga balita nung panahon na yon. At yung mga balitang ito talaga ay nagdudulot ng banta sa ating kalusugan, yung security natin, yung bansa natin, talagang lahat nag-aalala, lahat takot lumabas. Ano pa ba? Lahat nag-hoard ng pagkain. Kung maaalala nyo, kung ikaw yung runner sa bahay nyo, pipila ka ng 1 oras sa Save More bago ka makapasok. At grabe yung pila. Meron kang gloves, may face mask ka, 5. As in, grabe, di ba? May face shield ka, ganon ka stressful yung nung pandemic na yon. Nung time nung COVID-19. So, yung time na yun, yung social media, hindi lang siya para i-inform tayo. At yun nga po, at sa usaping pagiging balisa, tayong mga Kristiyano, hindi po tayo makakaligtas sa problema na yon. Hindi tayo ligtas sa pag-aalala. At madalas din tayo, bilang mga Kristiyano, madalas din tayong gising sa gabi habang iniisip yung mga bagay na kung paano ba tayo makapag-provide ng maayos sa pamilya natin, paano kung mabigo ako, paano kung lumala yung sitwasyon na ito, paano kung hindi pala kaya. And yung worst neto bilang mga Kristiyano, yung kinu-question na natin yung pananampalataya natin sa ating Panginoon, na kung saan ang iniisip na natin, paano kung hindi sumagot sa panalangin ng ating Diyos. At ang problema natin ito ay hindi din po bago. Hindi rin po ito kailan lang nauso, yung anxiety, being anxious. Ito po ay paulit-ulit ng pinagdadaanan ng sangkatauhan. And sa time po nga ng ating Panginoong Hesukristo, yung mga Jews or yung Hudyo ay namumuhay po ito sa ilalim ng Roman oppression. Kumbaga, itong mga Jews that time, yung mga nung time ng ating Panginoong Hesukristo, ito yung mga time na kung saan mataas ang buwis, walang kasiguraduhan din sa employment, at hirap din ang mga tao. Nag-struggle sila sa kahirapan, at sa gitna ng nakakatakot na mga panahong iyon, under doon sa malulupit or yung Roman Empire, si Jesus Christ, He speaks graciously, or a gracious command, saying, "Do not be anxious about your life." And yan po ay makita natin sa Matthew, unang verse po ng passage natin, Matthew chapter 6, verse 25. Siguro po inaanyahan ko po kayo na tumayo bilang pong paggalang sa ating pagbasa sa salita ng Diyos. Masahin po natin ang ating passage po ngayong araw na ito.
Matthew chapter 6 verses 25 to 34. Hayaan niyo po akong basahin ito. Therefore, I tell you, do not be anxious about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And which of you, being anxious, can add a single hour to his span of life? And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive and tomorrow is thrown in the oven, will not much more clothe you, or O you little faith? Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek after all these things, and your heavenly Father knows that you need them all. And dito po yung key text natin. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. And last verse 34. Therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. Sufficient for the day is its own trouble. Pagpalain po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Maaari na po tayong makaupo. At tayo po'y panandaliang manalangin. Ama, salamat po muli sa hapon na ito. Wala po kaming ibang hangad kundi ang maihayag lamang po dito ay ang iyong kaluwalhatian, ang inyong pong kabanalan, ang inyong pong salita, ang inyong pong katotohanan. Ama, tulungan niyo po kami. I-rebuke niyo po ang mga mali sa aming puso. Help us to mortify our sins, lalo na po sa aming pag-uusapan ngayong hapon na to at pag-aaralan. Kayo lamang po ang gusto naming maitaas, hindi po ang aming galing, hindi rin po ang aming paglilabor, kundi ang inyo lamang pong katotohanan, kaliwanagan ng inyong salita. Muli ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And to give a quick context lang po, no? And again, nasa series po tayo ng Sermon on the Mount. And alam po natin that Christ describes the life of those who belong to the kingdom of God dito sa kanyang sermon, no? At dito sa Matthew chapter 6, ito ay naglalaman ng katuruan ni Kristo sa panalangin, sa fasting, and last week, no, it's about patungkol po sa warning against earthly treasures and serving worldly things. Na nabanggit nga po ni Kuya Aris na itong passage na ito ay dugtong to sa tekstong kanyang itinuro last week. At bilang mga makasalanang tao, tayo pong mga makasalanang tao, ay napakalaki po ng ating problema sa pagiging materialistic at pagkakaroon ng maling yaman na pinapahalagahan o hinahangad. At ang problemang ito ay hindi lang po dito natatapos, dahil ang pag-aalala, pagiging balisa or being anxious ay nagmumula po sa maling bagay na pinapahalagahan ng ating puso. Kung ano yung pinakamahalaga sa atin, kung ano yung pinapahalagahan natin, ito din yung mga bagay na kinakatakutan nating mawala. And then ito nga po sa verse 25, sinabi dito ni Kristo, do not be anxious about your life. So pinapakita ni Kristo na meron pang mas mahalaga pa sa kinababalisaan nating mga tao. At ito ay ang halaga ng kaharian ng Diyos. So ipinapakita ni Kristo dito na ang kaharian ng Diyos is greatly superior pa kaysa sa mga paghahangad natin ng mga makamundong bagay.
At yun nga po, yung pangangaral ni Kristo dito ay nagpapakita at nagbibigay diin na kung saan itong pinangangaral ni Kristo ay deserve ng ating attention. Kung makikita natin, binaba ni Kristo ang antas ng tao sa antas ng hayop, na kung saan sinabi niya dito, yung kung saan yung sinabi niya dito, ang iniisip na lamang ng mga tao ay yung mga pisikal na mga pangangailangan. Yung sinabi niya dito is not life more than food and the body more than clothing. And then yun nga po sa verse 26 and 30, dito niya binaba yung argument ng ating Panginoon against doon sa pag-aalala or pagiging worry. Na kung saan gumamit si Kristo ng ibon, gumamit si Kristo ng halaman, yung lily, na nagpapakita na ang buhay nating mga tao ay mas higit pa sa hayop at halaman na yan. Bakit? Kasi we have eternal matters to pursue. And yung verse 31 to 32 naman, binigyan din ni Kristo na meron po tayong amang nasa langit na nakakaalam ng ating mga pangangailangan. At makikita din natin dito na si Jesucristo ay hindi siya nagtatry para magbigay lang ng opinion niya. Hindi lang siya nagtatry para magbigay ng konting solution. Or he's not trying to give psychological advice. But he is, dito sa passage na to, he is revealing the heart of kingdom faith. At yun po ay yung pagtitiwala sa ating amang nasa langit. Kaya nga po yung title natin, Do Not Be Anxious, Trust the Father. And yung sumunod na verse po doon, yung key text natin, the heart and summary ng passage natin, and also our key text, the famous Matthew 6:33, sabi doon, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Sinasabi dito na unahin mo yung paghahari ng Diyos, the rule of our life when ordering our priorities. Meaning, any priorities na meron tayo, kung paano man natin yun susunod-sunurin, lahat ng yan ay dapat nakapailalim sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi lang yun doon natatapos. The main point of seeking the kingdom of God is the sphere of salvation. Christ is urging His hearer to seek salvation. He is not promising HMO. He's not promising financial security or ang pinangako ng Diyos, organized na, Christianized na priority. But again, ang nire-reveal dito ni Kristo ay kingdom faith na nagli-lead to salvation na hindi kayang i-offer ng mundo na ito. And this is the eternal matters that we need to pursue. And sa last verse ng ating passage, verse 34, and dito natin makikita yung conclusion with wisdom and common sense ni Christ tungkol dun sa ina-address niyang issue. O yung wisdom dito ni Christ, makikita natin yung simplicity of life. Biglang gumamit ng ibon si Kristo at halaman, kinumpare sa tao. And ano sunod doon? Sinabi niya doon, do not worry about tomorrow. Let tomorrow worry about its own things. Hindi naman masama na mag-alala tayo or maalala natin yung past natin or mag-alala tayo para sa ating kinabukasan. Ngunit, dito sa passage na to, pinapaalalahanan tayo ni Kristo sa kahalagahan ng pamumuhay para sa kasalukuyang araw o present time. Yung mismong araw na ito, even this Lord's Day, na hindi natin ninineglect, ito yung pinaka-importante kaysa bukas, kaysa sa kahapon. Yung mismong araw, yung present time, kung paano ka maglingkod, paano mo ipakita yung pag-ibig mo, pagsamba mo, paggalang mo sa ating Panginoong, sa ating Diyos na Trinidad.
At para po sa mensahe na ating pong pakakatandaan ngayong hapon na ito, anxiety is conquered not by control of circumstances. Ulitin ko po anxiety is conquered not by control of circumstances, but by confidence in the Father's sovereign care. Anxiety is conquered not by control of circumstances, but by confidence in the Father's sovereign care. So yung sinasabi dito sa ating mensahe na yung pag-aalala, pagiging balisa, hindi po yan na pagtatagumpayan sa pamamagitan ng kinokontrol natin yung sitwasyon o kaya minamanipula natin yung mga pangyayari sa buhay natin. Kundi ito po ay napagtatagumpayan sa ating pong pagtitiwala sa makapangyarihan at mapagkalingang pamamahala ng ating Amang nasa langit. At kung titignan po natin yung salitang anxious sa Greek, merimnao, yung pagkabasa ko dito, merimnao, meron kasing mga phonetics pag ini-English word yung Greek So, meaning to be divided or pulled apart. No? Meaning po, yung anxiety hindi lang po pagiging balisa, kundi meron po silang pagkakaintindi dito na it divides the heart between trust and fear. Okay? Hindi natin kinukondena yung mga wise na mga plano natin, yung diligent na labor natin, yung effort natin sa trabaho, mga ganyan. Pero in fact, yun nga, helpful tong mga to na functional tayo sa trabaho, sa simbahan, or sa ating mga magagandang plano para sa ating pamilya. Ang kasalanang kinokondena natin dito ay yung distrustful worry or pag-aalalang bunga ng kawalan ng tiwala sa Diyos. Meaning, you live or living as though God is absent, living as though God is uncaring, living though God is powerless dun sa mga situations natin. So, hindi lang to basta bilang nabalisa ka lang, na-worry ka lang, nalungkot ka dahil sa mga inaalala mo, hindi. Napakadelikado po na ini-entertain natin tong dinidil ni Kristo dito sa kanyang sermon na do not be anxious. Dahil itong pagiging anxious or pagpo-focus natin sa anxiety, it causes us na mapalayo tayo sa Panginoon imbis na magtiwala. Kaya kung maaalala natin yung sa ating confession sa 1689 LBCF, tinuturo po doon, and last month, sa akin po na-assign yung providence, and sinasabi po sa confessions natin that God upholds and governs all creatures. So, dito po sa passage na to, ipinapakita at hinihikayat po ni Kristo ang kanyang mga tagapakinig na magkaroon tayo ng rest o kapahingahan sa providential care ng Ama. Dahil nga po, ito yung problema natin. Bakit tayo bumabagsak sa anxiety or being anxious is simply because we don't know the sovereign or the providential power of God. Kung maaalala natin, hindi lang sa time natin, even yung mga apostles, yung mga historical Christians, like mga Puritans, mga Reformers, even yung mga missionaries, these people experienced persecution, imprisonment, mga mapanganib na lugar. Pero ano pong naintindihan nila? They learned that God's care, not just sa theoretical way, but the providential care is covenantal and personal. Wala ni isang hibla ng sitwasyon sa buhay natin or sa mundo na to, even kung hanggang saan mo nakikita yung physical universe, walang gahibla na sitwasyon na makakalusot sa kamay ng Diyos. At dahil dyan, meron po tayong
dalawang puntos at makikita natin na si Kristo ay nagbigay ng dalawang pangunahing dahilan kung bakit hindi dapat mamuhay ang mga mananampalataya na puno ng pag-aalala. Una pong punto, the Father knows and provides. At pangalawang punto, seek first the kingdom of God. So sa ating pong unang punto, the Father knows and provides. Alam ng Ama nating nasa langit yung pangangailangan natin at siya ang naglalaan. So sa Matthew 6:25 to 32, makita natin dito na pinoint out ni Christ yung dalawang ordinary na lesson galing sa kanyang creation. And ito nga po yung mga ibon na ang Diyos ang nagpapakain, yung mga lilies na ang Diyos ang nagdadamit. Gaya nga nung sabi ko kanina, Christ uses this argument against our anxiety or pag-aalala. And ito nga yung tanong dyan if God cares for birds and flowers, if God cares for birds and lilies, how much more for His image bearers, sa kanyang mga niredeem na anak. And again, yung tinuturo po ni Kristo dito ay hindi po pagpopromote ng katamaran. Bakit po? Wala po tayong nakikitang ibon na nasa pugad lang at nag-aantay ng bulating malaglag at dun siya kakain. Hindi po, ang ibon po ay nagle-labor para humanap ng pagkain, but without anxious fear. Kaya ang issue po dito, hindi po dahil hindi po work versus non-work or may trabaho ka o wala kang trabaho. Ang issue dito yung pagtitiwala natin at yung laban sa unbelief. And yung sa verse 27, anong sabi doon? And which of you, by being anxious, can add a single hour to his span of life? So pinapakita dito sa verse na to na walang saysay na magpakalunod tayo sa anxiety to be being anxious. Walang saysay. Hindi yan makakapag-add ni isang oras ng iyong buhay. Hindi yan mapapahaba ang buhay mo. Ang anxiety is very deceiving. Dahil po yung anxiety, most of the time, binibigyan po tayo niya ng pakiramdam na maging productive sa ating mga sarili. Pero ang katunayan niyan, wala po itong accomplishments pagdating po sa ating spiritual na buhay. Wala po itong benefits sa ating paglago bilang Kristiyano. Kaya napaka-special na binanggit ito after ng treasure na topic last week. At sunod ay binanggit itong anxiety or being anxious. Yung anxiety, hindi niyan kayang i-secure yung future natin or even to control the providence. Ano pong punto natin dito? Ang pag-aalala ay nakakalimot sa providensya ng Ama at kumikilos na parang ang lahat ay nakasalalay sa atin. Pero kailangan din po nating maintindihan na may mga maling understanding sa passage na to. Dahil po, ang passage na to ay hindi po nagtuturo na ang Kristiyano ay hindi mahihirapan. Meron kasing iba, kapag Kristiyano ka daw, believer ka daw, dapat mayaman ka, marami kang pera. Yung faith mo daw, nag-i-eliminate ng hardships. So, sobrang labo nun. And alam natin na yung mga ganong katuruan ay madalas naririnig natin sa mga prosperity preachers. Pero kung babalikan natin, napakalinaw yung ano nangyari sa ating Panginoong Hesukristo, ano nangyari doon sa mga apostol. They suffered greatly. Pero ano nangyari? God the Father sustained them.
Kung maalala nyo, kinote ko din po ito sa quote ni John Calvin about of providence, sa topic natin ng providence. Sabi ni John Calvin, ignorance of providence is the greatest misery. The knowledge of it, the highest happiness. Kung ignorante po tayo sa providence, wala po tayong pakialam o pagkakilala sa providence ng ating Diyos, ito po ay isang napakatinding kapighatian po para sa isa pong tao. But again, sinabi dito, the highest comfort. Ito yung highest comfort na meron tayo if we know the providence of God, if we know na ang unan natin ay ang sovereignty and providence ng Diyos. Yan po ang dahilan kung bakit ang isang Kristiyano nakakatulog sa gabi sa gitna ng hardships is because she knows that God is in control. And again, anxiety grows when our eyes leave the Father. Kaya ang challenge sa atin mga kapatid, what occupies your thoughts more? Pangako ba ng Diyos o takot? Maraming nagpo-profess na naniniwala sila sa Diyos every Sunday. Pero pagdating ng Lunes hanggang Sabado, sila na yung kapitan ng buhay nila. Kaya bilang mga magulang, mga kapatid, wala pong katapusan yung pag-aalala natin pagdating po sa finances. Young people, yung being anxious natin about future, andyan po yan. Sa mga workers, sa mga professional, yung takot sa instability ng career. O kaya naman tayong mga Kristiyano, mga pastor, mga nagle-labor sa church, yung burden dahil sa mga uncontrollable situations, hindi po yan mawawala. Ngunit ano ang sabi ni Kristo? Your heavenly Father knows. Hindi dahil i-discover pa lang ng ating Ama mamaya or titignan niya muna, sisilipin kung kaya. Hindi po. Ang sinabi dito, He already knows. The Father already knows. So if yung point number 1 natin, it teaches that the Father provides. Yung point number 2 natin, it teaches what believers must prioritize. At ito po, yung point number 2 natin is to seek first the kingdom of God. Unahin ang kaharian ng Diyos. And yan po ay yung Matthew 6:33 to 34. Simulan po natin sa verse 33. And again, ito po yung centerpiece ng passage natin. Seek first the kingdom of God and His righteousness. To seek means to pursue earnestly, continually, above all else. And the kingdom of God, tinutukoy dito, refers doon sa pagre-reign ng ating Diyos. His rule, His saving purposes through Christ. In one sense, yung kingdom na tinutukoy dito, mga kapatid, hindi po yung kingdom na binibuild pa lang. Ang kaharian ng Diyos is, ito yung reality. Ito yung katotohanan. Nag-i-exist to. Andyan na yun. And because of Christ, binigyan tayo ng glimpse kung gaano kaganda, gaano ka glamorous ang kingdom ng Diyos. At yung fullest sense ng kingdom of God, mararanasan natin sa future fulfillment na hinihintay natin. And yung righteousness naman na tinutukoy dito, it refers both to the righteousness Christ gives to sinners and the righteous living that flows from through faith. Yung righteousness, imputed righteousness ni Christ sa ating mga believers. And yung righteous living na kung saan nagmumula sa tunay na pananampalataya.
So makikita natin at maiintindihan natin dahil sa verse na to, sinabi ni Kristo na seek first the kingdom of God and His righteousness. Ito po ay nagpapakita na si Jesus Christ, nire-redirect niya yung priority ng mga mananampalataya. Na sinasabi niya doon na do not make earthly security. Dapat yung highest pursuit natin, yung highest aim natin is to seek God first. And sa verse 34, therefore, do not be anxious about tomorrow, for tomorrow will be anxious for itself. At ito pong passage na to ay hindi po nagpo-forbid na hindi po tayo maghanda. Hindi po sinasabi dito na bawal maghanda, wag mong paghandaan yung future mo, wag mong paghandaan. Wala po sinasabing ganun dito. But it forbids borrowing tomorrow's trouble before they arrive. Intindihan po ba natin yon? Hinihiram natin yung problema ng future. Kumbaga, wag po nating pasanin yung mga problemang hindi pa nangyayari. Ang itinuturo ni Kristo ay mamuhay tayo na may pagtitiwala sa Diyos sa kasalukuyan, kaysa mabuhay tayo ng may takot tungkol sa hinaharap. Ano po ang punto natin dito? Yung kapayapaan po, yung peace po, comes when the kingdom of God becomes greater to us than the fears of this world. Kapayapaan po dumadating sa atin kung mas malaki po ang espasyo ng paghahanap natin, pagsisik natin deeper sa kaharian ng Diyos kesa sa mga inaalala natin sa mga material things na nai-encounter natin o meron tayo. Again, seeking the kingdom first is not about neglecting responsibilities. Hindi po ito tungkol sa nire-reject mo yung employment or nagpe-pretend ka lang yung hardship or yung paghihirap ay hindi nag-i-exist. Okay? Hindi rin po tayo gumagawa ng lucky charm dito mga kapatid. Rather, it means living under Christ's lordship even in hardship. At kung maaalala natin, yung mga Israelites noon, yung mga Israelites, they gathered manna sa wilderness. At ang Diyos, hindi sila binibigyan ng mana to supply them. O, ito supply nyo for 1 month, 3 months. Hindi. Si God, ang Diyos that time, pinoprovide niya ang pangangailangan ng mga Israelites daily. Tinuturuan sila ng Diyos. Daily dependence. Kumbaga, ang ating Diyos often gives grace one day at a time sa ating buong buhay Kristiyano. Kaya ito po yung challenge sa atin. Anong kingdom ba yung hinahanap mo? Anong kingdom ba yung hinuhukay mo? Yung kingdom ba na hinuhukay mo? Financial security? Reputation? Comfort? Control? Lahat ng mga nabanggit natin na to mga problema ng tao kapag nalunod sila sa mga bagay na to. O ang hinahanap mo ba si Kristo? Tandaan natin mga kapatid, karamihan ng mga alalahanin natin, anxieties natin, ito po ay nag-i-expose na misplaced po ang ating treasure. Misplaced po ang ating kayamanan. Kaya ano po ang gospel cure sa atin dito? Ultimately, yung anxious humanity's greatest problem ay hindi po lack of money,
Hindi po uncertain circumstances o hindi nakokontrol na sitwasyon o problema ng kanilang buhay o pinagdadaanan. Kundi ito po greatest problem ng humanity sa society or in being anxious is separation from God because of sin. Yet, ano pong ginawa ni Kristo? He came for anxious, He came for fearful, He came for guilty sinners. And Christ lived perfectly, He died for sinners, and He rose again. Ano po ang point ko dito? Ano po ang point natin dito? Ito pong nagsabi sa passage natin na do not be anxious. Ito pong nagsabi sa passage na to na do not be anxious is the same Savior who carried our sins upon the cross. And those who trust in Him will become children of the Heavenly Father. And sa ating pong conclusion, anong sinasabi ng mundo? Secure mo muna yung lahat para maranasan mo yung kapayapaan. Anong sinabi ni Kristo? Seek first. Seek God first and trust your Father. Anong sinabi ng anxiety na nararanasan natin? Anong sinasabi nun? Everything depends on you. Everything depends on me. Pero anong sinasabi ng kingdom faith o pananampalatayang biyaya ng ating Diyos Ama? Everything is under God's sovereign hand. The more people try to control life apart from God, ito po ay yung mas lalong natatakot sa kanilang buhay. Mas maraming nakakatakot na dumadating. But yung believer, ang isang Kristiyano, tunay na mananampalataya can rest not because madali ang buhay, but because the Father reigns. Kaya mga kapatid, babalikan natin yung sinabi ni Kristo, look at the birds, look at the lilies. Look ultimately to God. Look ultimately to God. Remember your Heavenly Father that He knows everything what we need. At babalik tayo. Saan ba nagsimula itong treasure, itong anxiety na to? Nagsimulang magturo si Kristo ng panalangin. Nakadugtong to doon. May isa sa mga bagay na kung saan makikita mo na may problema ka. If your prayer life is not okay, your communication with God is not okay, lahat ng ito nakadugtong. Clouded ka ng anxiety, you are being anxious simply because your prayer life is not okay. You're not dependent to God. At kung ikaw ay nasa labas ni Kristo, your anxiety is a warning that this world cannot save you. Kaya lumapit ka kay Kristo in repentance and faith. And if you are in Christ, stop carrying your burdens. Dahil ang intensyon ng Ama ay hindi yan para dalhin mo mag-isa. Kaya nga sinabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, casting all your anxieties on Him because He cares for you.